electric kettle. Dinala sa akin to kanina nung kapitbahay namin. Hindi na raw gumagana yung ilaw, walang kuryente na nagpa-function. Yan, wala na siyang ilaw. So tinesting ko kanina at chinek ko. Ang naging problema niya pala ay lumubog yan nung tinusok ko, lumutang na siya ulit. Tapos nung tinesting ko ay gumana na rin siya. So hindi na natin bubuksan tong electric kettle na to dahil ang problema niya lang pala ay yung patungan na yan, yung parang spring na yan. Siguro hindi na ayos yung pagpatong kaya tumagilid tapos kumalso doon sa ilalim, kaya hindi na siya gumana. Akala nung may-ari ay sira na, medyo mahal pa naman daw yung bili dito. So ngayon babalik na natin to sa may-ari. Akala ko nasunog pero wala rin siyang sunog dahil chinek ko muna lahat. Yan, kadalasan nasisira, yan, nasusunog kapag nag-overheat o kapag umapaw yung tubig. Yan yung nasisira lagi, yan yung laging inaayos. Pero sa case na ito ay yung patungan niya lang pala, yung dumidikit doon sa ilalim yung naging sira. So ngayon wala tayong aayusin dahil yun pala yung diferensya, yun lang. Hindi ko na napakita yung pag-check ko kanina kasi biglaan yung pagbigay ng may-ari, sinilip ko lang. Tapos napansin ko na nakalubog yung isa, kaya hindi ko na na-videohan. So ngayon isaksak na lang natin to sa kuryente para makita ninyo na ilaw na siya. Hindi ko na pakita kanina nung wala pa siyang ilaw. So ngayon isaksak na lang natin. Yan, saksak natin. Oops, mas on. Yan na, gumagana na rin siya. Hindi ko kasi na-videohan kanina pagbigay ng may-ari, kaya hindi na napakita na sira siya kanina.